Sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng palayan at puno ng mangga, nakatira si Aling Maria, ang ina ng bride. Kilala siya bilang tahimik, mabait at masipag. Isang simpleng tendera ng gulay sa palengke. Mag-isa niyang pinalaki ang anak niyang si Lia, matapos umalis ang asawa nito noon pang bata pa lamang si Lia. Lumaki si Lia na may pangarap na makaahon sa hirap. At dahil sa talino at tiyaga, nakahanap siya ng magandang trabaho sa Maynila. Doon niya nakilala si Marco, isang engineer na mula sa kilalang pamilya. Hindi nagtagal, nag-propose si Marco at napag-usapan nila ang tungkol sa kasal. Isang masaya dapat na kaganapan, kung hindi lang nangyari ang isang bagay na hindi inaasahan. Isang umaga, habang nag-aayos ng paninda si Aling Maria, may dumating na liham. Hindi imbitasyon, kundi isang pahayag. Nakaupo si Aling Maria sa kahoy na bangko habang binubuksan ang sobre. "Nay, pasensya na po. Hindi muna namin kayo maiimbita. Hindi po ito dahil hindi namin kayo mahal. Pero nahihiya po ako. Wala po kayong maiandang regalo o ambag. At baka isipin ng pamilya ni Marco na hindi nyo kami sinusuportahan. Sana po maintindihan nyo." Sabi sa liham. Napahawak si Aling Maria sa dibdib. Parang hinugot ang kaluluwa niya at iniwan sa ere. Hindi siya galit. Hindi siya nanumbat. Pero masakit, hindi dahil sa pera, kundi dahil mismong anak niya ang naiyang isama siya sa pinakamahalagang araw ng buhay nito. Dahil doon ay tumulo ang luha niya. Pero agad niya itong pinunasan. Hindi siya ang tipo ng ina na nagpapakita ng sama ng loob. Salip, ang nasa isip niya ay, "Sa araw ng kasal ng anak ko, dapat masaya siya." Pero sa loob-loob niya, isang bagay ang bumubulong. Hindi pera ang sukatan ng pagiging magulang. At doon nagsimulang mabuo ang isang tahimik na plano. Dumaan ang 2 linggo, malapit na ang araw ng kasal. Silang lahat sa baryo ay excited, maliban kay Aling Maria, na tahimik lang at nagpapanggap na ayos lang siya. Isang gabi, habang nagtatabi ng mga natira niyang benta, dumating si Aling Bebang, ang kanyang kapitbahay. "Nako Maria, ang saya siguro sa Maynila pag ikasal si Lia, no? Abay, hindi ka pa umaalis." "Ay hindi na ako pupunta, Bebang. Baka abala lang ako doon. Tsaka wala naman akong maibibigay." "Ano? Nako Maria, regalo? Hindi naman yun ang sukatan. Inay ka, karapatan mong nandoon." Ngumiti lang si Aling Maria at pinagpatuloy ang ginagawa niya. Pero habang naglalakad papunta sa loob ng bahay, sumagi sa isip niya ang natanggap na mensahe. Hindi siya inimbita. At mas masakit, dahil sa akalang wala siyang maiibigay. Pero hindi alam ng lahat, kahit ng anak niya, na may tinatago siyang isang lihim. Umaga, bago ang kasal, tahimik ang bahay ni Aling Maria. Ngunit sa loob, isang babae ang tila may pinaghahandaan. Isinuot niya ang kanyang lumang bestida. Malinis, pero halatang ilang taon nang nasa aparador. Ayos ang buhok, nakaipit. Lumapit siya sa lumang tokador at binuksan ang pinakatagong drawer. Doon, kinuha niya ang isang maliit na susi at binuksan ang isang kahoy na hindi pa niya nabubuksan sa loob ng mahigit 1 taon. Sa loob nito, may isang envelope. Makapal, nakasil, at may markang hindi pangkaraniwan. Certified claim, grand prize. Oo, hindi alam ng kahit sino, pati anak niya. Nananalo si Aling Maria sa isang malaking raffle promo ng isang supermarket chain. Hindi man ito katulad ng loto na milyon-milyon.
pero sapat para mabago ang buhay niya. At ang pinakamahalaga, pinili niyang itabi ang pera para sa isang bagay, ang kinabukasan ng anak niya. Pero dahil hindi siya imbitado at dahil sinabing wala siyang maibigay, minabuti niyang bumuo ng isang regalong hindi nila makakalimutan sa buong buhay nila. Tinawagan niya ang kilalang carpenter sa baryo at nagpanda ng isang malaki at mabigat na kahon. Nilagyan niya ito ng balot, ribon at tag. Nakalagay sa kahon, "Para sa aking anak, mula sa isang inang hindi kailanman nawala." Pagdating ng araw ng kasal, sa malaking garden venue, bawat mesa ay puno ng mamahaling dekorasyon. Dumating ang mga bisita, naka-gowns, tuxedo, magagarang alahas. Ang pamilya ni Marco, mayayaman at kilalang negosyante at politiko. Si Leah, sa kanyang wedding gown, ay maganda, ngunit halatang may kirot sa kanyang mga mata. "Mahal, okay ka lang?" tanong ni Marco. "Okay lang, Marco. Sinabi ko kay mama na hindi muna siya pumunta para hindi tayo mapahiya," nakayukong sabi ni Leah. Hindi na siya nakapagsalita ng higit pa. Parang may bigat sa dibdib niya, pero pilit niyang ini-ignore. Nagsimula ang programa, ang wedding march, ang palakpakan, ang sayawan at tuwang-tuwa ang mga tao, hanggang may nagsimulang bulungan sa crowd. "Sino yung dumarating? Nakabistida lang, parang taga-probinsya yata. Aba, may dala pang napakalaking box." Dahan-dahang huminto ang musika. Dahan-dahang lumingon ang lahat. Sa gitna ng easel, nakatayo si Aling Maria. Bit-bit ng dalawang waiter ang napakalaking kahon na balot sa puting regalo. Tumatayo siya ng diretsyo. May payapang ngiti, bagamat halatang nangingilid ang luwa. Nay! Nanlaki ang mata ni Leah at napatakip ng bibig nang makita ang kanyang inay. "Wait! Sino po sila?" sabi ng nanay ni Marcos. "Ako po ang ina ng bride," sabi ni Aling Maria. Nagkatinginan ng mga tao. Ang iba napapakunot noo. Ang iba'y natigilan. Hindi alam ang sasabihin. Lalong kumunot ang noo ng ina ni Marco. "Ay, kayo po pala. Pero bakit po kayo?" "Hindi po ako inimbita. Alam ko naman po. Pero hindi po ako pumunta para manggulo." Ngumiti si Aling Maria. "Pumunta po ako para ibigay ang regalo ko sa anak ko." At doon, lumapit si Leah, nanginginig. Hindi alam kung iiyak o yayakapin ang ina. Pero isang tanong ang umiikot sa buong venue. Ano ang laman ng napakalaking kahon? At doon, malalaman natin sa susunod na chapter. Nakatayo si Aling Maria sa gitna ng venue, habang ang dalawang waiter ay maingat na ibinababa ang napakalaking kahon na binalot ng puting gift wrapper. Ang kahon ay halos kasing taas ng kalahating tao. Mabigat, solid, at hindi mo aakalain na galing ito sa isang ina na sinabihang wala siyang maibibigay. Tahimik ang lahat. Pati ang bandang tumutugtog ay natigil. Tila ba nahatak ng tensyon at hiwagang dala ng kahon. Ang mga bisita ay nagbubulungan. Ang iba ay nag-aantay ng sorpresa. Ang iba may halatang pangusga sa itsura ni Aling Maria. Samantala, si Leah ay nanginginig ang kamay. Hindi pa rin makapaniwala sa nakikita niya. Hindi niya akalaing darating ang ina. Lalo na, dala-dala ang isang regalong napakalaki. Nay, bakit po kayo pumunta?" Mahinang wika ni Leah. "Anak, kasal mo ito. Hindi ako papayag na wala ako sa pinakamahalagang araw ng buhay mo." Payapang ngiti ni Aling Maria.
Kasabay ng pag-usbong ng emosyon sa loob ni Lia, may malamig namang tingin mula kay Mrs. Salazar, ang ina ni Marco. Hindi ito sanay sa ganito. Para sa kanya, ang kasal ng kanyang anak ay isang engranding okasyon. At ang presensya ng isang simpleng babae na nakalumang bestida ay tila hindi akma sa pagiging sosyal ng okasyon. Anak, bakit hindi mo sinabing ganito ang ina ng bride? Dapat may protocol tayo. Pabulong na sabi ni Mrs. Salazar. Ma, hindi ko naman po inimbita. Nahihiyang sabi ni Marco. Pero bago pa lumalim ang tensyon, muling nagsalita si Aling Maria. Hindi po ako nandito para makipag-agawan ng atensyon. Regalo lang po ang dala ko. At aalis din po ako kapag naibigay ko na. Umiwas ang mga mata ni Lia. Tila tinamaan ng puso. Hindi niya naaasahan na masasaktan siya ng ganito. Hindi niya napigilan ng mapahawak sa braso ng ina. Huwag naman po kayong umalis agad. Wika ni Lia. Bumaling si Aling Maria sa kahon at marahang hinaplos ang ibabaw nito. Para bang bawat galaw niya ay may laman. May sariling kwento at may halong lungkot at pagmamahal. Buksan mo, anak. Wika ni Aling Maria. Umurong ang mga tao para bigyan ng espasyo ang bride at ang kanyang ina. Marahang hinila ni Lia ang malaking ribbon. Isa-isa niyang tinanggal ang tape at pinilas ang balot. Sa bawat punit, ramdam niya ang tibok ng puso niya. Halo-halong kaba, hiya at pag-asa. Pag-angat niya sa takip ng kahon, may bumungad na kakaiba. Hindi ito appliances, hindi gamit sa bahay, hindi jewelry, hindi cash gift na karaniwan sa mga kasal. Sa loob ng kahon ay isang lumang kahong kahoy, may ukit ng bulaklak at may lumang kandado. Halos 2 tao ang kinakailangan upang mabuhat ito. At sa ibabaw nito, may isang puting envelope. Halos sabay-sabay na napasinghap ang mga tao. Ano yun? Antigo? Mukhang mamahalin ah. Marahang kinuha ni Lia ang envelope at binuksan ito. May sulat sa loob. Sulat kamay ng kanyang ina. Kilalang kilala niya ang bilog na letra, ang pagkulay asul ng ballpen at ang maliliit na tuldok sa dulo ng bawat pangungusap. Anak, hindi kita nabigyan ng magarang buhay habang lumalaki ka. Pero kahit mahirap tayo, pinili kong ipunin ang bawat bariyang kaya kong ipunin. Hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Itong kahon na ito, ang naging kasama ko sa lahat ng taon. Dito ko tinago ang mga sobrang kita ko sa palengke, ang mga natipid ko sa pagkain, at ang kaunting kinita ko sa maliit na tindahan natin. Akala mo siguro, wala akong regalo. Pero ang totoo, matagal ko nang pinaghahandaan ng araw na ito. Anak, ang laman ng kahong ito ay para sa bagong buhay ninyo, ni Marco. Mama. Nanginginig ang mga kamay ni Lia habang binabasa ang liham. Hindi niya alam kung haharap siya sa ina o yayakapin ito agad. Pero may isang bagay na kailangan pang gawin. Buksan ang kahon. Ibinigay ni Aling Maria ang lumang susi. Marahang iniikot ni Lia sa kandado. At sa pagklik nito, bumulaga ang laman. Mga envelope. Makapal, nakaayos. At sa ibabaw ng unang napiling envelope ay nakalagay ang isang papel. 1 million pesos. Savings for Lia's future home. Dahil doon ay napatahimik ang buong venue. Hindi makapaniwala ang lahat. Ang ilan ay napahawak sa bibig. Ang iba ay napabuntong hininga. At ang susunod na envelopes, 500,000. Business Starter Fund. 350,000. Emergency Fund. 150,000. Wedding support kung sakaling kailangan mo. Sa isang sulok ng kahon, may isang nakabalot na dokumento. Isang titulo ng lupa. At sa pinakailalim,
isang lumang resibo. Patunay ng pagbili ni Aling Maria ng maliit na lote sa probinsya. Matagal ng bayad ng buo. Hindi makapaniwala si Lia. Hindi makapagsalita. Hindi siya nakaimik. At sa gitna ng pagkabigla, marahang nagsalita ang ina ni Marco. Ito ba'y totoong pera? Totoong titulo? Wika ni Mrs. Salazar. Opo, hindi po ako mayaman, pero pinag-ipunan kong kinabukasan ng anak ko. Hindi ko po kailangan magpakitang gilas. Ginawa ko lang ang tungkulin ko bilang ina. Magaan na sabi ni Aling Maria. Napagulgol si Lia at niyakap ang kanyang ina. Maigpit, puno ng pagsisisi at pagmamahal. Nay, patawad. Patawad dahil nahihiya ako sa iyo. Akala ko'y wala kang maiibigay. Hindi ko naisip na ikaw ang pinakamalaking regalo sa buhay ko. Naluluwang wika ni Lia. Marang hinaplos ni Aling Maria ang buhok ng anak. Anak, hindi pera o regalo ang sukat ng pagmamahal ng magulang. Pero dahil sinabi mong wala akong maibibigay, ipinakita ko lang na kahit mahirap ako, hindi ako kailanman naging kulang para sa'yo. Samantala, nakayuko ang ilang bisita. Tila nahihiya sa sariling panghusga. Si Marco ay nakatitig sa kahon. Hindi pa rin makapaniwala. At si Mrs. Salazar, unti-unti ang pagbabago ng ekspresyon. Mula mayabang, tungo sa pagkapahiya at respeto. At sa gitna ng emosyon at katahimikan, may isang tanong na hindi mawala sa isip ng mga tao. Paano nagawa ni Aling Maria na makaipon ng ganoong kalaki? At doon, nagtatapos ang kabanatang ito. At itutuloy natin ang susunod na kabanata. Nakatayo pa rin si Aling Maria sa harap ng lahat. Sa tabi niya, patuloy na humahagulgol si Lia habang yakap-yakap ang ina. Sa paligid nila, may bulungan, may luha, may pagkamangha. Pero higit sa lahat, may tanong na nasa isip ng bawat bisita. Paano nakapag-ipon ng ganito kalaki ang isang simpleng tendera ng gulay? At para bang narinig ng tadhana ang tanong na iyon? Marahan nang humiwalay si Lia sa pagkakayakap at tumingin sa ina. Nay, paano niyo po nagawa to? Paano kayo nakaipon ng milyon? Nakangiting tanong ni Lia habang tumutulo ang luha. Napangiti si Aling Maria. Hindi ngiting mayabang. Ngiting may halong lungkot at pagod. Pero may kasamang tagumpay. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo, anak. Pero lagi kong iniisip. Baka isipin mong kaya ko lang nagtatrabaho ay para sa pera. Ang totoo, ginawa ko to dahil gusto kong may maiiwan ako sa iyo. Naglakad si Aling Maria papalapit sa kahon. Hinawakan ang gilid ng lumang chess. At saka nagsimulang magkwento. Alam mo, Lia, nung nagpunta ka ng Maynila para mag-aral at magtrabaho, lagi kong iniisip, paano ko mapagod siya? Paano kung may problema? Anong maiiwan ko kapag kinuha ko ng Diyos? Kaya sinabi ko sa sarili ko, mag-iipon ako. Kahit kaunti, kahit barya-barya. Tahimik ang buong benyo. Wala ni isang taong nagsalita. Pati bandang naghihintay na tumugtog ay tila nakiyuko na rin. Nagsimula ako sa 5, 10, 20. Habang nagtitinda ako ng gulay, sinusulat ko lahat ng kita ko. Nag-ipon ako ng paisa-isa. At noong isang taon, may dumating na sulat galing sa supermarket na lagi kong pinupuntahan. Napatingin ang mga tao. Tila nakakaramdam ng malaking revelasyon. Nakakuha ako ng grand prize sa kanilang promo. Hindi man kasing laki ng loto, pero malaki-laki rin. At hindi ko sinabi kahit kanino. Hinati ko ang pera. Kalahati inipon ko sa bangko. Kalahati naman, ginamit ko sa maliit na negosyo. Wika ni Aling Maria. Negosyo?
Bagyang gulat na singit ni Mrs. Salazar. Opo, hindi ko man ipinagyayabang. Pero nakapagpundar ako ng maliit na sari-sari store. Hindi malaki, pero sapat upang kumita ng stable. Ang kita ko ron, pinagsama ko na sa napanalunan ko. Sa loob ng halos 2 taon, unti-unting lumaki. Hanggang maging ganito. Napahawak si Leah sa bibig niya. Hindi niya alam. Wala siyang kaalam-alam. Akala niya ang nanay niya ay nananatiling kapos sa pera. Pero ang totoo, may nililihim pala itong tagumpay. Hindi upang ipagmalaki, kundi upang ihanda siyang mabuti. Nay, bakit hindi niyo po sinabi? Bakit hindi niyo ako sinabihan na may pera kayo? Tanong ni Leah. Kasi anak, ang pera, hindi yan ipinangangalandakan. Ako ang unang naniniwala na hindi kailangan ng mayamang regalo para maging karapat-dapat sa anak. Pero nang sinabi mong nahihiya ka dahil wala akong maibibigay, doon ko naisip, baka panahon na para malaman mong hindi ako kasing hirap ng iniisip mo. Dumami ang luwang tumutulo sa pisngi ni Leah. Hindi niya intensyon na masaktan ang ina noon. Pero hindi niya naisip na tamaan ito ng ganoong kalalim. Nay, patawarin niyo ako. Hindi ko dapat sinabi yon. Nahulog ako sa kaiyan at nasaktan ko kayo. Patawad po. Paghingi ng tawad ni Leah. Anak, hindi ko hinanap ang sorry mo. Basta mahal mo ako. Sapat na yon. At ngayong kasal ka na, ito ang pinakamalaking regalo ko. Ang siguraduhin hindi ka magsisimula mula sa wala. Sa sandaling iyon, kahit ang pinakamayabang na bisita ay napayuko. Kahit si Mrs. Salazar na kanina'y puno ng pagdududa ay unti-unting lumalambot ang muka. Aling Maria, patawarin niyo po ako kung nakatingin ako sa inyo kanina na parang mababa kayo. Hindi ko po alam na kayo pala ang dahilan kung bakit lumaki matatag at magalang ang anak ninyo. Dahan-dahang sabi ni Mrs. Salazar. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Mrs. Salazar. Ngunit halata ang sinseridad. Dahil doon ay tumango si Aling Maria. Wala pong problema. Lahat naman po tayo nagkakamali ng akala. Uwi ka ni Aling Maria. Maya-maya ay lumapit si Marco. Nagmano kay Aling Maria at yumakap. Nay, salamat po. Hindi lang para sa pera. Salamat dahil pinalaki niyo ang pinakamabait at pinakamamahal kong tao. Uwi ka ni Marco. Sa unang pagkakataon mula na magsimula ang kasal, ngumiti si Aling Maria ng maluwag. Para bang lahat ng bigat na kanya-kanyang tiniis ay unti-unti nang lumuluwag. Pero habang abalang lahat sa pagyakap at paglapit sa kanya, may isang bagay na hindi pa naisasagot. Bakit ngayon lang niya ito ibinunyag? Marahang inangat ni Aling Maria ang kaliwang kamay niya. Hinawakan ng kahon at sinabi, Akala ko, dati, sapat na alam kong nakahanda ka na. Kahit hindi mo alam. Pero nang malaman kong hindi mo ako imbitado dahil wala daw akong maiibigay. Ay, doon ko napagtanto. Hindi pera ang tanong dito. Kung hindi gaano kakahanda, i-acknowledge ang ina mo sa buhay mo. Pinahid ni Leah ang luwa at tumango. Nay, mula ngayon, hindi ko na kayo ikakahiya at hindi ko na unahin ng tingin ng ibang tao. Kayo ang nagpalaki sa akin at mas mahalaga yun sa kahit anong regalo. Tumayo si Aling Maria ng tuwid. Hinawakan ang kamay ng anak at dahan-dahang tumingin sa lahat ng tao sa venue. Hindi ko po ito dala para magyabang. Dinala ko ito para ipakita na may mga magulang na tahimik lang pero nagsusumikap para sa anak kahit hindi nila alam. Isang malakas na palakpakan ang sumabog sa buong venue. Hindi dahil sa perang laman ng kahon,
kundi dahil sa kwento ng sakripisyo ng isang ina. At sa gitna ng palakpakan, may umusbong na bagong simula. Pag-unawa, pagtanggap, at paghilom ng nasirang ugnayan. Pero hindi pa tapos ang kwento. Dahil ang chapter 4 ay magbubunyag ng pinakamalalim na lihim ni Aling Maria. Matapos ang emosyonal na palitan ng salita at pagyakap sa pagitan ni Lia at Aling Maria, tumahimik ang buong venue. Ang mga bisita ay nakatitig sa kahon, sa mga envelope at higit sa lahat, sa ina na nagpakita ng ganitong uri ng pagmamahal. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang lihim pa si Aling Maria na hindi alam ni Lia at ni Marco. Isang lihim na magtatakda ng bagong simula para sa kanilang pamilya. Habang dahan-dahang iniaayos ng mga waiter ang mga natitirang dekorasyon at gift table, lumapit si Aling Maria kay Lia. Maigpit niyang hinawakan ng kamay ng anak at sa mata ay may kakaibang kinang. Anak, may isa pa akong ipapakita sa iyo. Hindi pa ito nabubuksan kahit sa akin. Ito ang pinakamahalaga. Inabot niya ang isang mas maliit na kahon, kulay kayumanggi, na may simpleng tali at isang maliit na lock. Malinaw sa mata ni Lia ang pagkaalala, ngunit ramdam niya rin ang pagmamahal. Nay, ano po ito? Baka naman... Anak, buksan mo lang kapag mag-isa ka na at handa ka. Ito ang huling regalo ko para sa iyo, hindi para sa sino man. Pag-uwi ni Lia sa kanilang hotel room, dahan-dahang binuksan ang maliit na kahon. Ang laman nito ay hindi cash, hindi business document, hindi titulo ng lupa. Sa loob ay isang lumang notebook. May pabalat na leather at halos naglupas na sa gilid. Ngunit sa bawat pahina, may sulat at tala ng bawat taon ng buhay ni Aling Maria bilang ina. Mula sa araw na ipinanganak si Lia, sa mga hirap ng araw-araw, sa bawat pangarap na hindi niya naipangako sa anak, at sa bawat desisyon na ginawa niya upang matiyak na magiging ligtas at masaya si Lia. Bawat pahina ay puno ng pagmamahal at sakripisyo. May mga tula, may mga kwento ng kabataan ni Lia na hindi niya maalala. May mga larawan at higit sa lahat, mga pangaral at payo para sa kinabukasan. Nay, hindi ko alam. Hindi ko alam na ginawa niyo lahat ng ito para sa akin. Umiiyak na wika ni Lia sa sarili habang binabasa. Habang binabasa ni Lia ang huling pahina, may isang maliit na sobre na nakatago sa ilalim ng notebook. Nilagyan ng 3 titik. L, M, B. Ang initials ni Leia. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay isang sulat. Anak, kung may natutunan ka sa lahat ng ito, sana matutunan mo na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o material na bagay. Ang tunay na yaman ay pagmamahal, sakripisyo, at paninindigan para sa pamilya. Sa buhay mo, maaaring dumating ang panahon na kakailanganin mong gumawa ng mahirap na desisyon. Tandaan mo, kahit gaano kakapos, may paraan para maging tama ang lahat. Panghuli anak, mahal na mahal kita. Ang lahat ng ginawa ko para sa iyo at sa magiging pamilya mo. Huwag mong kalimutan iyon. Nagmamahal, Mama. Hindi napigilan ni Lia ang umiyak. Halos maluwa ang buong mukha niya. Hindi niya inakala na ang ina niyang tahimik, simpleng babae sa palengke, ay may ganitong lalim ng pagmamahal at paghahanda para sa kanya. Sa sandaling iyon, naiintindihan niya. Ang tunay na regalo ng ina ay hindi nasusukat sa material na bagay. Ito ay ang pagmamahal, sakripisyo at gabay na ibinigay niya sa bawat takbang ng buhay ni Lia. Kinabukasan, sa kasal, nagdesisyon si Lia.
Habang nakatayo sa tabi ni Marco, sa harap ng lahat ng bisita, humarap siya sa ina. "Nay, salamat. Salamat sa lahat. Salamat sa hindi ko alam. Salamat sa mga lihim at sakripisyo nyo. Ngayon, naiintindihan ko. Ang lahat ng bagay na ginawa ninyo, ginawa nyo dahil mahal nyo ako. At mahal na mahal din namin kay ni Marco," sabi ni Lia. Naglakad si Aling Maria papunta sa gitna ng benyo. At sa harap ng lahat ng tao, niyakap niya ang anak. Ang sandaling iyon ay hindi lang basta reunion ng mag-ina, kundi pagkilala sa katatagan at pagmamahal ng isang ina. Si Marco naman nakangiti at tumingin kay Aling Maria. "Nay, salamat po. Hindi ko po maipaliwanag, pero ramdam ko po ang pagmamahal ninyo. Salamat sa lahat. Salamat sa pagpapalaki ng pinakamahalagang tao sa buhay ko," uwi ka ni Marco. Ang mga bisita, pati ang pamilya ni Marco, ay napahanga sa kwento. Ang dating mayabang at mapangusga ay napatahimik, at ang ilan ay nakangiti, humahanga sa sakripisyo ng isang ina. Sa uli, isang bagong simula ang sumiklab sa puso ng bawat isa. Isang simula ng pag-unawa, respeto at pagkilala sa tunay na halaga ng pamilya. Ang kasal ay nagpatuloy, ngunit may bagong liwanag sa bawat ngiti, bawat yakap at bawat halakhak. Si Aling Maria, na dating ina lamang sa mata ng iba, ay naging haligi ng kwento ng pagmamahal, sakripisyo at katatagan. Ang kahon, ang pera at ang notebook, lahat ng iyon ay simbolo lamang. Ang tunay na yaman ay ang pagmamahal ng isang ina na handang magsakripisyo ng tahimik, ngunit walang kapantay ang epekto sa buhay ng kanyang anak. At sa uli, sa ilalim ng maliwanag na araw at mga bulaklak, napagtanto ng lahat, ang pagmamahal ng isang ina ay pinakamalaking regalo sa kahit anong kasal, kahit anong buhay, at kahit anong pagkakataon. Ang kwento ni na Aling Maria at Lia ay puno ng aral na makabuluhan at pangmatagalan. Isa sa pinakamahalagang mensahe nito ay ang tunay na halaga ng pagmamahal at sakripisyo ng isang magulang. Madalas, iniisip ng iba na ang regalo o material na bagay ang sukatan ng pagmamahal. Ngunit ipinakita sa kwentong ito na hindi sa laki ng pera o karangyaan na susukat ang pagiging mabuting magulang. Sa halip, ang dedikasyon, tiyaga at malasakit na ipinapakita araw-araw, kahit tahimik at walang papuri, ang tunay na yaman. Isa pang aral, ang pagtuturo ng kahalagaan ng pasensya, respeto at pag-unawa sa pamilya. Si Lia, sa simula, ay nahiyang isama ang ina dahil sa kakulangan ng material na regalo. Ngunit sa kalaunan, natutunan niyang ang pagmamahal ng kanyang ina ay mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay. Natutunan din ni Marco at pati ang pamilya niya na huwag husgahan ng tao base sa itsura o estado. Minsan, ang mga simpleng tao ay may dalang dakilang puso at karunungan. Ang kwento rin na ito ay nagtuturo ng importansya sa pagpaplano at sipag sa buhay. Kahit simple at mahirap ang buhay, pinakita ni Aling Maria na sa pamamagitan ng tiyaga at tamang pagpaplano, posible ang makamit ang malalaking pangarap. Hindi niya ginawa ito para ipagyabang, kundi para matiyak ang kinabukasan ng kanyang anak. Higit sa lahat, itinuro ng kwento ang pagtanggap ng pagkakamali at pagpapatawad. Si Lia ay natutong patawarin ng ina at tanggapin ang sakripisyong ginawa nito, habang ang iba pang bisita ay natutong humanga sa kabutihan at dedikasyon ng isang ina. Sa kabuuan, ang kwento ay paalala na ang pagmamahal, sakripisyo at gabay ng magulang ay hindi mapapantayan ng anumang material na bagay. At ang tunay na kayamanan sa buhay ay makikita sa puso ng pamilya. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo?
Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.